Yo guys, what is up? This is Koro and welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is another free-to-play and play-to-earn na project. So this project is originally from Ton Network pero recently nag-expand sila sa Ronin Network. So this project is called Pixieland. Before we start, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice and hindi rin ako affiliated dito sa project na pag-uusapan natin. At the same time, hindi rin sila SEC registered. And lastly, and the most important part, always do your own research before doing anything else na related sa crypto. Kasi anything na related sa crypto is risky. So with that said, tara, proceed tayo sa video natin with Pixieland. Yo guys, no? So as you can see, ito yung kanilang main website or yung kanilang mismong game. So by the way guys, pwede nyo siyang laruin sa mobile and sa browser. So right now, ang pinapakita ko sa inyo is yung PC version or sa laptop ko. And kapag ka sa PC or sa phone nyo siya lalaruin, I think sa Telegram mo siya pwedeng laruin kasi nga sa Ton Network siya. So dalawa na siyang chain available. Originally, they are from Ton Network. So sa Telegram yung mga laro ng Ton. And then right now, pwede na rin siya sa browser and Ronin Network naman yung gamit natin dito. So this is connected on my Ronin wallet. So mamaya papakita ko sa inyo kasi may bibili na ako sa shop na chinek ko kanina. So nagpasa na ako ng Ronin dun sa wallet na ginagamit ko. So before we start, no, gusto kong pakita yung socials nila. So right now, meron silang 38.9k followers. And ang follower niya na pina-follow ko is si Magic Store and si Ton mismo na blockchain. So nakikita nyo na credible yung naka-follow sa kanya kasi si mismong Ton yung naka-follow sa kanila. And at the same time, naka-follow yung dalawang content creators na kalala ko, which is si Aesir and si Rixie. So if ever kilala nyo siya, silang dalawa, no? Shoutout sa kanilang dalawa. Panoorin nyo rin or tignan nyo rin mga content sila about Pixieland. So guys, as you can see nga, recently nag-announce sila na nag-expand sila sa Ronin Network. So with this, mas marami yung mga player base nila. So I think right now meron silang 30 plus K na active users. So with this na nag-expand sila, expect natin na mas marami silang mas magiging player. And also with this, meron silang nilaunch na campaign which is very good, no, kasi exclusive lang sila for Ronin players. So as you can see, exclusive for Ronin players itong Dungeon Pool event nila, which is ipapakita ko sa inyo mamaya in-game. Pero yun basically leaderboard siya. So the higher your position is in this leaderboard is syempre mas maganda yung mga rewards natin dito. Pero syempre yun nga, bonus campaign lang nila itong leaderboard. So hindi tayo masyadong focus dito. So guys, bago tayo mag-proceed sa mismong game, no, ito yung mismong parang overview kung paano ka maglalaro dito. So idle farming siya. So pwede mo siyang iwanan tapos magbi-build ka lang ng farm mo hanggang sa mag-expand yung farm mo tapos maka-farm ka ng iba't ibang resources. And yung mga resources na yun is pwede mong gamitin sa mga heroes na pwede nating isamon. Tapos yung mga heroes na yun is pwede nating gamitin sa mga dungeon, which is yung PvE system nila. And magkakaroon din sila ng PvP system. So hindi ko sure kung na-launch na to, no? Pero I think sa Ronin Network magla-launch itong PvP system nila. Pero syempre yun nga, magpapalakas ka dito, mag-expand ka ng farm mo para mas lumakas yung heroes mo. Kasi nga kailangan mo ng mas malakas na hero sa dungeon. And at the same time, kapag ka nagpi-PvP na kayo, mas mataas yung hero mo or mas malakas yung hero mo, mas maganda yung rewards na makuha mo. So with that said, tara proceed tayo dito sa kanilang game. So as you can see, sobrang simple lang ang kanilang game. So pwede mong zoom in, zoom out. And tinanay ko to sa phone, napakaganda niya laruin sa phone kasi sobrang smooth niya. And so gagawin mo dyan, unang-una, pag-build din ka doon sa mismong tutorial na kasama in-game kasi meron siya. Mag-build ka nitong farm mo na dalawa. So kailangan mo ng dalawang worker din kasi syempre tig-isa sila. So pwede mo i-manage yung worker mo dito. So as you can see, meron na akong farm and sawmill. So nakakapag-farm ako ng dalawang resources na to and meron pa lang akong tig-isa na worker dun sa mga yon. Pero kapag in-increase mo yung worker na yan, so dinagdagan ko siya for example, syempre mas bibilis yung pag-farm natin dito. Tapos pwede ka mag-farm ng iba't iba pang mga resources pero kailangan mo muna siyang i-unlock. So for example, ito, yung quarry. So click natin yung quarry. Ayan. So for example, yung quarry, kailangan ko munang i-level 2 itong parang shrine, which is ipapakita ko sa inyo. So ito guys, yung sinasabi ko, yung tower center pala yung tawag nila. Pero bago ko siya ma-level 2 guys, kailangan ko rin ng logs. So itong parang pina-farm din natin ng resources. Pero right now kasi wala pang 30k yung ganun ko. So yun guys, so as you can see, pag clinic mo yung sawmill ko, makikita mo 21k pa lang yung mga logs ko. So kailangan ko 30k, so short pa ako ng mga 8.2k. So hintayin ko muna yan bago ko mabuo yung mismong quarry. Pero yun, pwede mo siyang i-farm or i-harvest anytime. So pag clinic ko itong harvest, ayan, so mababawasan na siya. So kanina meron siyang 336. Ma-add na siya doon sa mismong na-farm natin. Ayan, so nadagdagan na yung mismong na-farm natin. And by the way guys, nga pala, every minute yan nadadagdagan. So for example, ito, plus 66 yung na-farm ko dito every minute. Dito naman is plus 21. So
pwede madagdagan by upgrading them, no? So, pwede mo silang i-upgrade and at the same time, pwede mo dagdagan yung mga workers mo dito. So, guys, proceed tayo sa kanilang shop and hindi ko to i-focus. Gusto ko lang pakita sa inyo. If ever gusto nyo mag-progress ang mas mabilis, pwede kang mag-optional dito na investment, which is $1. So, for example, tapos, meron ding $10, which is mas maraming benefits. Tapos, ito yung isa sa gusto kong i-focus, which is yung heroes nila. Kasi guys, yung heroes dito, pwede mo namang isamon ng libre, pero common lang yung makuha mo. And then, yung mga higher rarity, kailangan mo na ng diamond, tapos kailangan mo ng cash or yung Ron. Kasi nga, ang connected dito wallet ko is yung Ronin wallet ko. Pero yun guys, ang gagawin ko ngayon, papakita ko sa inyo itong starter pack. So, bibili natin to. So, click natin to. 1.9 Ron lang naman. So, sobrang baba lang. And nagpasa ako ng 10 Ron dito sa wallet ko kasi akala ko yung bibiling ko yung isa. And nakita ko yung starter pack, mas solid pala siya. Ayan. So, wait lang natin mag-confirm. So, ayan, as you can see, 1.9 RON. So, mag-ano pa yan, mag-confirm pa yan sa blockchain. Tapos, dapat ma-receive na natin itong starter pack. So, yun guys, so as you can see, after confirming ng ating transaction, pwede nating i-check itong starter pack. So, check natin siya. So, upon checking, mapupunta pa siya sa ating mismong inventory. So, pwede mo siyang click, tapos i-open natin. So, upon opening, nakuha tayo ng isang SR na hero, tapos iba't ibang mga resources. So, ang habol ko talaga dito guys is yung diamond kasi papakita ko sa inyo kung para saan yung diamond dito na gusto ko siyang gamitin. Pero bago yun nga, gusto ko pakita rin sa inyo itong earn tab nila. So, dito sa earn tab, may mga daily tasks tayo dito. So, ito is daily. So, gagawin mo siya daily. Ito naman task, one-time task lang siya na pwede mo siyang gawin. So, for example, follow mo lang si Pixiland, tapos i-repost mo lang yung tweet nila, tapos pwede ka na makakuha ng 8,000 no, combined. So, konting-konti na lang pwede ka na makasamon agad ng hero mo. Tapos guys, sa partner, ganun lang, may mga task ka lang din. Tapos guys, sa creator. So, abangan nyo to sa creator, magkakaroon ako ng sariling campaign ko dito. So, maglaroon ako ng sarili kong campaign para magbigay ng rewards sa inyo if ever naman na sasali kayo dito sa Pixiland. After that guys, dito sa kanilang invite tab. So, pwede ka mag-invite ng mga friends mo. So, for example, ito si Sina. So, thank you nga pala Sina sa paggamit ng code ko. So, correct me if I'm wrong, no? I think hindi ka makakasali dito sa Pixiland kapag wala kang invite code. So, as much as possible, gamitin niyo yung code ko. Pero, after nyo sumali, mas okay na yung code nyo is ipamigay nyo na lang sa mga friends nyo, no? Para mas okay. Pero yun nga, maglaro ako ng campaign ko sa lahat ng gagamit ng code ko. So, makikita ko man pala sila dito. So, maganda to kasi nakikita ko dito yung mismo mga gumamit ng code ko. Tapos, pwede kong bigyan ng rewards yung mga gumamit ng code ko. So, yun yung bala kong gawin and abangan nyo kasi ipopost ko siya siguro after nito. Pag napapanood nyo na to, baka nakapost na siya. Tapos guys, meron din silang neighborhood system. So, yun nga, referral system na parang pina-expand. So, gagawin mo lang dito, if ever group of friends kayo, so for example, ako, mag-invite ako ng mga friends ko, gagamitin na rin yung referral ko, tapos mag-expand yung neighborhood namin. Kapag gumagastos sila ng ton dito, or Ronin, or kahit anong mga stars, meron ako nakukuhang porsyento doon. Tapos pwede kong i-distribute sa kanila or ibalik sa kanila yung nakukuha kong reward. So maganda to if ever very competitive yung guild nyo, tapos gusto nyo talagang i-dominate itong si Pixiland. So as much as possible, gumamit kayo ng referral ng mga friends nyo para syempre magtulungan na rin kayo kung paano kayo dito didiskarte. So after that, proceed tayo dito sa parang helmet na to. So as you can see, marami akong heroes dito. Ayan. So meron akong SSR. So pinakamataas guys, syempre yung SSR, no? Pero hindi ko sure kung bakit nasa harap tong SR. So dapat ang pinakamataas dito yung SSR. Ayan. So mga SR. So hindi pala sila naka-arrange. Ayan. So medyo marami tayong hero dito. And papakita ko sa inyo kung para saan ginagamit tong hero na to. And guys, at the same time, no, pwede mong i-upgrade yung mismong hero mo. So for example, ito. And doon nga pala nasa dungeon yung isa ko. Ayan, as you can see, no? Nakalagay naman dito kung nasan siya or kung idle siya. So, for example, ito mga to, wala silang ginagawa. So, naka-idle lang sila. And pwede mong i-try, i-upgrade. So, upon upgrading or clicking upgrade, makikita mo kung ano yung mga magiging stats niya after upgrading, tapos yung requirements. So, as you can see, kailangan ko ng 4 diamonds. And kailangan ko rin ng 5,000 na gold. So, right now, meron pa lang akong 2,500. So, sobrang baba pa lang. And siguro upgrade ko to mamaya. And i-check ko muna syempre kung sino yung mga dapat kong i-upgrade kasi hindi pwedeng upgrade ka lang ng upgrade. Siyempre, upgrade mo yung main na gusto mong gamitin sa dungeon and siyempre sa PvP. So guys, proceed tayo dito sa parang map dito sa lower right corner. Ayan, so makikita nyo. Upon clicking this, mapupunta ka sa parang dungeon nila. So ayan guys, so as you can see, meron tayong iba't iba dito mga kalaban. So pwede mo siyang piliin
So, hindi ko sure kung bakit iba-iba yung kulay ng arrow. So, ito guys, itong naka 2 hours ko, ito yung naka-deploy ko kanina. So guys, as you can see, pwede akong gumamit ng diamond para mapabilis yung mismong dungeon ko. Kasi medyo matagal siya guys 2 hours and 17 minutes pa yung remaining. So, if ever nagmamadali kang i-grind yung leaderboard nila and gusto mong sumali dun sa dungeon pool, so gagamit ka nitong diamond para mapabilis yung dungeon mo. Pero yun nga, for the sake of this video, gusto kong pakita sa inyo kung paano siya ginagamit. So click lang natin to para mapabilis. So guys, as you kasi upon clicking that, no, pwede ko nang i-claim agad yung reward. Tapos matatapos ko na yung mismong dungeon na yun. Ayan. So hindi ko sure kung mag-replenish to or kailangan ko na mag-proceed sa iba. Tapos guys, kapag mag-ano ka nga pala dito, magda-dungeon ka, magbabayad ka rin ng mga resources. So for example, ito, kailangan ko ng 6,000 na parang logs, tapos 10,000 na parang grains, tapos itong parang cube na to, which is yung 3,000. So makikita mo rin guys, mamili ka rin dito. And yung rewards is nakadepende rin kung gaano kalakas yung mismong hero mo. So dito guys, no, as you can see, pwede tayo makakuha ng 1,333 na parang gold. Tapos ito guys, yung parang pixie na token ata to, if I'm not mistaken. No? So pwede tayo makakuha ng 33. So ito yung parang earning system nila. So with that, pwede tayo makakuha ng mga parang token na to and magkakaroon siya ng value in the future. Pero yun, hindi ko muna sila ida-dungeon kasi syempre ayoko masayang yung energy ko and syempre gusto ko sulitin muna, i-upgrade ko muna yung gusto kong i-dungeon talaga. So ganun lang kasimple laruin sa Pixieland. So magbe-build ka lang talaga. So gagawin mo lang farm, build ka ng farm, paprogress ka, mimint ka ng hero, tapos yung hero papalakasin mo gamit yung mga resources mo rin. Tapos magda-dungeon ka, magbabayad ka ng resources, and at the same time, makaka-earn ka doon ng mismong reward natin, which is yung mismong parang pixie token nila. So, cycle lang siya, and maganda siya kasi nga pwede siyang free to play. So, ang advantage lang talaga ng mga gumagastos dito, is syempre, mas mabilis sila magpapagress dito, and mas malaking makukuha nilang pwedeng mga rewards. So, I think yun lang guys for Pixieland, and sana nagustuhan yung mga gustong video. And yun nga, maglaroon ako ng campaign about dito. So, stay tuned lang kasi pag naglaroon ako ng campaign dito, hindi ko pinapagastos lahat ng mga subscribers ko. Ang gagawin nyo lang, mag-join lang kayo, gagamitin yung code ko. Tapos, mamimigay ako ng reward randomly. So, mag-raffle tayo dito kay Pixieland. So, abangan nyo yun kasi ipopost ko yun sa iba't ibang social media channels ko. So, make sure na nakasubscribe din kayo sa ating iba't ibang social media channels. So, meron akong Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, at iba pang mga social media channels. So, yun lang guys, and see you sa next video. Ingat!